431. Nang makita ni Winnie na talagang nagsasalita si Lance ng napakalakas, siya ay labis na kinabahan at nababalisa, at ang kanyang galit ay tumaas gamit ang isang paa. Hinawakan ni Lance ang kanyang paa at ngumiti. Winnie, mukhang nag-aalala ka tungkol sa bagay na ito na malaman. Nga pala, ngayong tanghali, tinanong ng iyong kasintahan kung may sama ka ng loob sa akin, bakit hindi mo sabihin sa truth? If you tell me, baka ipaghiganti ng fiancé mo ang pagkamatay mo. I'm really curious na natatakot kang ipaalam sa kanya. Bitawan mo ang paa ko. Desididong binitawan ni Lance ang kanyang paa at sinabing, bagaman medyo maganda ka, hindi ako interesado sa iyo. Pumunta ka sa impyerno. Biglang sumugod si Winnie at sinaksak ang ibabangin ni Lance gamit ang kanyang espada. Damn! You're so despicable. Sneak attacking and trying to scrap the guy na katatapos ko lang gamitin sa kapatid mo, you dare to touch it. Natigilan si Lance, nabigo ang palihim na pag-atake ni Winnie, napalingon si Lance sa likod niya. Naalala ni Lance ang huling beses na hinapos niya ito, at nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang kamay, muli niyang sinampal ang puwita ni Winnie. Sampal. Napakalakas. Ah! Sumigaw si Winnie, at ang mainit na sakit mula sa kanyang puwet ay tila nagpapaalala sa kanya ng panahong iyon. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, talagang sinampal ko siya muli, nagpapatotoo ang Diyos na talagang hindi ko iyon intensyon. Gayunpaman, tapos na ang laban, kaya natural, hindi ito itatanggi ni Lance. Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Galit na sabi ni Winnie. Tiningnan ni Lance ang kanyang pagkagalit, pakiramdam niya ay napakaganda, pagkatapos ng lahat, siya ay kambal na kapatid ni Sally, kahit gaano pa kahirap ang kanyang poster iyon ay hindi malayo sa likod. Winnie, magwala ka? Kung aabalahin mo ulit ang asawa ko sa hinaharap, hindi ito isang palo, basagin mo lang ang damit mo. Lance, kung maglakas loob kang maging mayabang, sasabihin ko sa nobyo ko, hintayin mo na lang ang kamatayan. Kinagat ni Winnie ang kanyang mga ngipin. Sige, bilasan mo? Haughty yan ang kasintahan mo? Akala mo matatakot ako, sa totoo lang, wala akong pakialam. Masama o hindi, alam mo sa sarili mo, takot na takot ka na sa puso mo, malakas ang bibig mo. Fine, I'm not going to bother arguing with you. You definitely don't dare tell him anyway, hahaha. Sa galit na singgal, lumipad si Winnie at umalis, talagang nagsisisi na makita si Sally ngayong gabi. Tumingin si Lance sa kanyang papaalis, bumaantong hininga, at lumipad din. Hindi man lang alam ni Sally na gusto siyang hanapin ni Winnie ngunit pinigilan siya ni Lance. Sinampal ni Lance si Winnie, at bagamat hindi nang ahas si Winnie na ipaalam ito sa kanyang kasintahan, hindi rin nang ahas si Lance na ipaalam ito kay Sally. Kinabukasan, pumunta pa rin si Lance sa healing department, habang ang buong martial arts academy, bawat departamento, bawat klase, bawat estudyante, lahat ay gumagawa ng kani-kanyang gawain, at sa huli, lahat sila ay may iisang layunin, na maging mas malakas. Ang mga mag-aaral sa unang taon, sa banda, ay lahat ay gumagawa ng kanilang makakaya upang maghanda para sa new student competition, na halos 10 araw pa, at lahat ay nag-aagawan sa bawat segundo. Si Lance ay hindi rin idle, siya ay nasa likod ng healing department, nagsasanay ng martial arts doon mag-isa. Ang unang estilo ng Descending Dragon Sword Technique, 3 espada sa isa. Swoosh! Si Lance ay tumama gamit ang isang espada, ngunit talagang 3 espada sa isa. Boom! Isang malaking puno ang tinusok ng isang espada ni Lance. Killing God 1/2 swords in 1. Katulad nito, si Lance ay nagpractice din, at bago niya namalayan, tanghali na. Lance tumigil sa pagsasanay ng kanyang espada at sumigaw, hindi pa ba sapat ang nakita mo pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Sa hindi kalayuan, sa likod ng isang bato, isang matandang lalaki ang lumabas. Lance, talent mo taga. Sabi ng matandang iyon.
Hindi na kailangang tingnan ni Lance kung sino iyon, ang matandang lalaki ang nagbigay sa kanya ng abiso sa pagpasok ng gintong medalya noong nakaraang taon, na may lakas ng gitnang yugto ng panloob na tarangkahan. Tumingin si Lance sa kanya, siya pa rin ang gitnang yugto ng panloob na gate, malamang na mahirap umunlad, ang gitnang yugto ay isang layer lamang ang layo mula sa huling yugto, ngunit kung ito ay isang tao na hindi magagawa ito ay habang buhay na ang nakalipas. Lance, nakita kita kahapon nang talunin mo si Qingling sa isang pagkatalo ng Dark Warrior. Sabi ng matanda. Kalokohan, nang pumunta ka sa London City para tanggapin ako, alam mong ako ang Dark Warrior. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin. Tumawa ang matanda, Lance, ikaw ang pinaka-talented na tao na inamin ko. Sige, huwag mo akong purihin. Anyways, pinapasok din kita? So let's formally get to know each other. My name is Johan Bale, I'm an employee of the Martial Arts Academy's Admissions Department. Sige. Oh. Medyo mataas ang pagkakahawak ng matanda kay Lance, dahil sa kanyang puso, siya, isang empleyado, ay ibang-iba kay Lance, at si Lance ay napakalakas pa rin, lahat ay mas malakas kaysa sa kanya ngayon, hindi sa banggitin sa hinaharap. Lance, pinahahalagahan mo ba ang aking mukha, ibibili kita ng pagkain. Tumingin si Johan kay Lance ng may pag-asa. Hindi na kailangan. Sabi ni Lance. Oh, okay. Si Johan ay mukhang nawala saglit, gusto niyang kaibiganin si Lance, ngunit maaaring hindi sila interesado sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Lance, hindi mo na ako kailangang imbitahan, iimbitahan kita, tutal, pinapasok mo rin ako, dapat kitang i-treat sa hapunan. Masayang sinabi ni Johan, Lance, tinanggap kita para sa isang trabaho, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Lubos akong nagpapasalamat at ikinararangal na nakasama mo akong kumain, maliit lang ako. Empleyado at ikaw ay isang high-ranking perverted freshman, talaga, nagpapasalamat ako na nakausap mo ako. Labis ang pasasalamat ng matanda. Napabuntong hininga si Lance sa loob-loob, noon, kapag tinanggap siya ng matandang ito at binigyan siya ng gintong medalya, naramdaman pa rin ni Lance na malakas ang matandang ito, ngayon, paano siya nakaramdam ng napakababa at mababang loob. At bakit ang bait mo? Tara na, kain na tayo. Treat kita. Salamat, salamat. Tuwang-tuwa ang matanda. Matanda, isang karangalan ba talaga na kumain kasama ako? Tanong ni Lance. Tawagin mo akong Johan, hindi ko kaya ang tatlong salitang old senior. Perverted level freshman, hindi man lang ako umimik. Ganito ba kababa ang status mo? Ikaw ay nasa gitnang yugto ng inner gate. Sinabi ng matanda, ito ay dahil hindi mo naiintindihan ang Martial Academy, pumunta ako sa Marshall Island 30 taon na ang nakalilipas. 30 taon na ang nakalilipas, ako ay mula rin sa Zhejiang City sa Tianan Province, na siyang katabi ng lungsod ng London City. Nabigo ako sa negosyo at maraming utang na utang, hindi ako makaipon, pagkatapos ay pumunta ako sa Marshall Island kasama ang isang kababayan upang matuto ng martial arts. Noong una akong dumating sa Wolin Island, isa akong besurero sa ang pangunahing kalye sa labas at kumita ng 2,500 woolen coins kada buwan. Ganyan ako nakaligtas dito, mula sa besurero, hanggang hardenero ng bulaklak, hanggang tagapangasiwa ng hardin ng Martial Arts Academy, hindi ko alam kung ilang trabaho ang pinalitan ko hanggang sa pumasok ako sa mga admission. Departamento. Ganyan ako sa loob ng 30 taon na ito, at napunta ako mula sa isang bankrupt na boss na hindi marunong mag-martial arts tungo sa isang mid-tier practitioner ng inner gate ngayon. Ang orihinal na layunin ng gustong pumunta sa Martial Arts Academy upang magsanay ng martial arts ay nagawa na. 432. Hindi inaasahan ni Lance na ang matandang ito na umamin sa kanya ay magkakahalo ng hakbang-hakbang na ganito, kaya hindi nakakagulat na pakiramdam niya ay mababa ang kanyang katayuan. Dati, noong kara-rating lang ni Lance.
Sa Marshall Island, nang magkasama sila ni Sally upang manatili sa hotel, ang receptionist ng hotel, na pumunta rin sa Marshall Island upang maghanap ng mga pagkakataon sa militar, ay orihinal na isang mayamang babae doon. Hindi mapigilan ni Lance ang mapangiti. Lance, ngayon alam mo na wala akong kahit anong status, hindi man kasing husay ng isang ordinaryong estudyante, lalo pa ang isang pervert na freshman na tulad mo, sobrang na-touch ako na nakachat mo ako nang wala. Discomfort, at kahit kumain ng magkasama. Ako, si Lance, ay hindi ang uri ng tao na mataas at makapangyarihan, magkaibigan na tayo mula ngayon. Nakangiting humihingi ng paumanhin ang matanda, paano ito, maliit akong empleyado, paano kita magiging kaibigan, ang taas ko para umakyat. What's the point of saying that you're not a high achiever? By the way, wala ka bang pamilya sa Marshall Island? Anong nangyari sa pamilya mo nang malugi ang negosyo mo? Tanong ni Lance Damon. Narito ang aking asawa at anak na kasama ko. Nandito ang buong pamilya. Oo, ngayon ang aking asawa ay nagtatrabaho din sa Woolen Academy bilang isang tagapaglinis sa silid aklatan ng Woolen Academy, na may buwanang sweldo na 1,800 woolen coins. Ang aking anak na lalaki at manugang na babae, ay nagtatrabaho sa bukirin ng Peachland Village sa Woolen Island. Hindi pa nagsisimulang magtrabaho ang apo at apo ko, nagsasanay ng martial arts para makita kung may pagkakataon silang makapasok sa Martial Arts Academy. Sumimangot si Lance at sinabing nagtataka, Nay, ano ba talaga itong Marshall Island? Nalaman ko na wala pa akong masyadong alam tungkol sa Marshall Island, hindi ko man lang alam na mayroon pa palang grupo ng mga taong tulad mo na nabubuhay. Naku, normal naman kayong mga estudyante, natural na nasa ibang estudyante at guro ang mga mata ninyo. Kung interesado kayo, dadalhin ko kayo minsan sa bahay ko, siguradong marami kayong matututunan tungkol sa Woolen Island. Nagtatrabaho ang anak ko sa bukirin, to put it bluntly, he's farming, otherwise, saan pa kukuha ng pagkain ang Marshall Academy Genius Restaurant at ang mga lugar na ito? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Tama, sige, maglakad tayo sa bahay mo balang araw. Medyo interesado si Lance Damon. Ito ay isang malaking karangalan. Sabi ng lalaki, sa isang cafeteria. Nahihiyang sabi ng matanda, sa staff canteen lang kaya kita, total limitado naman ang sweldo ko, doble ang mura ng staff canteen kaysa sa student canteen, pero huwag kang mag-alala, hindi naman mas malala ang pagkain. Ang dahilan kung bakit mas mahal ang mga kantina ng mga mag-aaral ay upang pasiglahin ang mga mag-aaral na gumastos at kumita ng mga Marshall coins, ang proseso ng pagkamit ng mga Marshall coins ay ang proseso din ng pagtaas ng lakas. Nako, sabi ko ay treat kita, ano ba ang politeness? Desididong inimbitahan ni Lance si Johan para kumain, bilang isang paraan para mabayaran ang kanyang kabaitan, on the spot kung hindi niya inamin si Lance, hindi rin malalaman ni Lance na mayroon pang Martial Arts Academy sa lugar na ito, syempre. Kahit na hindi siya pinapasok, malamang na malalaman ni Lance ang tungkol sa lugar na ito mula sa ibang paraan at pagkatapos ay pumunta sa assessment. Sa pagkakaroon ng sapat na alak at pagkain, ngumiti si Johan ng paumanhin, kailangan ko pang magtrabaho ng 2 PM, kaya iyon muna may kaltas sa pagiging late. Fine, tapos na tayong kumain. Si Lance at Johan ay naghiwalay, si Johan ay pumasok sa trabaho sa Admissions Department ng Martial Arts Academy, at si Lance ay nagpunta sa Healing Department. Nang bumalik ang Johan na iyon sa opisina ng Admissions Department, isang matandang babae ang abalang lumapit at nagtanong, kumusta? Sinabi mo ba kay Lance? Tutulong ba siya? Ang matandang babae na ito ay asawa ni Johan, nagtatrabaho bilang isang tagapaglinis sa silid aklatan, at ngayon ay talagang sinadya ni Johan si Lance, at hindi ito nagkataon. Napahiya si Johan at napabuntong hininga. Sabihin mo, matandang lalaki, si Lance ay isang pervert na freshman, kung handa siyang tumulong, sigurado akong malulutas ito. Hindi mo ba sinabi na si Lance ay pinapasok mo? Sa tingin ko ay tutulungan niya tayo ng kaunti. Nababalisa ang asawa ni Johan. Magsalita ka, matagal mo nang kausap si Lance, wala ka bang binanggit na seryoso?
Napabuntong hininga si Johan, hindi ko nabanggit. Tapos ano ginawa mo? Hindi ko talaga masabi, first time ko siyang makilala sa Martial Academy, nakiusap ako, perverted freshman siya, nasa late inner realm na siya ngayon, parang high sun, nakakausap niya. Sa akin kasi ako ang nagpadala ng notice. Nagpadala lang ako ng abiso sa pagtanggap ng gold medal, trabaho lang sa akin, hindi pabor ang utang ko sa kanya, wala siyang utang sa akin, paano ko siya hihilingin? Tulungan mo kami. So what do you say? Lunokan mo na lang talaga to. Nako, pakiusap ulit sa iba. Nakiusap na ang iba, ano pa bang prestihiyosong tao ang kilala nating dalawa dito? Ngunit si Lance ay freshman pa lamang siya. Bagaman freshman pa lang siya, iba na siya, perverted freshman siya, baka ganoon ang status niya para kausapin, at medyo magiging maingat sila sa lakas ni Lance. Nakiusap ang asawa ni Johan sa kanyang asawa na ligawan si Lance. Nagtrabaho si Johan sa admissions department ng Martial Academy, at naglakas loob na makilala ang kanyang pinuno, ngunit ang kanyang pinuno ay isang manggagawa lamang na mas senior ng kaunti kaysa sa kanya, kaya kahit handa siyang tulungan siya, magagawa niyang, di makakatulong ng malaki. Matanda, wala ka man lang sinabi, paano mo malalaman na hindi tayo tutulungan ni Lance, subukan mo man lang kung ano ang dapat ikahiya. Sige, hahanapin ko ulit siya mamayang gabi. Well, pagkatapos ay bumili ng ilang mga regalo ngayon, huwag pumunta ng walang dala. Manam. Si Johan at ang kanyang asawa ay nagpunta upang bumili ng ilang espesyal na prutas mula sa Marshall Island, at ito ay nagkakahalaga ng halos 300 Marshall coins, kaya ito ay isang magandang laban. Walang ideya si Lance na biglang hinahanap siya ni Johan para humingi ng isang bagay. Naglakad-lakad si Lance at naglakad patungo sa gusali ng pagtuturo sa unang taon ng Healing Department. Magsisimula na rin ang mga klase sa sandaling ito, at karamihan sa mga estudyante ay dumating na. Nang pumasok si Lance sa klase, nakita ni Chloe si Lance na paparating, at iniyuko ang kanyang ulo sa gulat. Naaalala na kahapon sila ni Lance ay nagtapat at nagyakapan, at nakita ni Chen Gujin, at ngayon nang makita niya si Lance muli, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Walang mukha, maaga pa. Manam. Si Chloe ay hindi tumingin kay Lance at tumango, habang ang mukha ni Lance ay kalmado, na para bang nakalimutan niya ang nangyari kahapon at hindi niya ito inilagay sa kanyang puso. Hindi mo gusto ang isang tao, hindi mo talaga ilalagay ang negosyo ng ibang tao sa iyong puso. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Lance ang hitsura ni Chloe Woan bago siya biglang may naalala at nagtanong, tama, walang ginawa si Chen Gujen sa iyo kahapon, di ba? O hindi. Hindi ba siya galit? Galit siya, pero wala siyang lakas ng loob na gawin sa akin. Tumingin si Lance kay Chloe, dahil umiinit ang panahon, mas mababa din ang suot ni Chloe, ang buong tao ay mas nakakapresko at maganda, napakaganda, medyo mabalahibo si Lance. Namula si Chloe, alam niyang nakatingin sa kanya si Lance. 433. Sinubukan ni Lance na kumuha ng isang libro mula sa drawer, ngunit ang kanyang kamay ay naglabas ng isang sulat. Well. Kumunat ang noo ni Lance. Sino ang nagbigay sa akin ng sulat? Unsigned, faceless, ito ba ay love letter mula sa iyo para sa akin? Pabirong sabi ni Lance. Chloe faceless pursed her lips. Paano ko malalaman kung sino dapat ang sumulat sa iyo ng love letter, hindi naman ako iyon. Binuksan ni Lance ang sobra, hindi ito love letter sa loob. Lance, bago makipaglaro sa babae ng iba, isipin mo muna ang sarili mong babae, Nima. Yun lang ang nakalagay sa envelope. Anong ibig sabihin nito? Natarante si Lance. Nagtaka si Chloe, sino ang nagbigay sa iyo ng sulat, ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Lance kay Chloe Woan at nagtanong, si Chen Gujen kaya? Talagang hindi, at bukod pa, hindi mo ako pinaglalaroan. Namula si Chloe. Talagang natarante si Lance, sinong babae ang pinaglaruan niya? Babalaan ka ba? Tumayo si Lance Damon at sinabi sa klase, excuse me,
Class, may nakakita ba sa inyo ng sulat na inihatid sa drawer ko noong tanghali? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Sinabi ng lahat na hindi nila alam. Isang estudyante ang nagtanong, ano ang sinabi ng sulat? Walang pakialam si Lance na kilalanin siya ng lahat at binasa, Lance, mag-isip ka muna bago ka makipaglaro sa babae ng iba. Sabi ng isang klase, Lance, baka nakikipaglaro ka sa mga babaeng hindi mo dapat paglaruan. Bullshit. Walang ibang babae si Lance maliban kay Sally, kahit na si Chloe iyon, hindi man lang ito kamag-anak. Baka may naglalaro sa'yo. Umupo si Lance. Sa sandaling ito, sa isa sa mga hilera ng klase, nanginginig ang mukha ng isang babae. Hindi malaman ni Lance kung sino ang nagbigay sa kanya ng nagbabantang sulat at iniwan ito doon. Sa gabi, ang healing department ay pinaalis sa paaralan, at si Lance ay lumabas ng silid-aralan kasama si Chloe. Bye! Hindi na lumakad si Chloe Woan kasama si Lance ngayon, at naunang umalis pagkalabas niya ng silid-aralan. Lance! Aalis na sana si Lance nang may tumawag sa kanya. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo upang makitang si Johan iyon, ang matandang lalaki na kasama niyang kumakain sa tanghali. Kuya Johan, bakit ka nandito? Nakita ni Lance na may dalang prutas si Johan sa kanyang mga kamay. Lance, may oras ka ba? Gusto kong magkaroon ng ilang salita sa iyo. Johan ibinaba ang kanyang ulo at sinabi. Mabuti. Tila nakita ni Lance na may itatanong sa kanya si Johan. Dumating silang dalawa sa isang ilang na lugar. Sige lang. Tila nahihirapang magsalita si Johan. Bakit maging magalang sa akin, kung may maitutulong ako sa iyo, tiyak na tutulungan kita. Sabi ni Lance. Noon lang nasabi ni Johan, truth be told, I have something to ask for, I came to find you at tanghali, but I really can't say it. Kuya Johan, huwag kang lumunok, maging masakit na tapat, ang katotohanang natural mong isipin ako ay nangangahulugan na sa tingin mo ay makakatulong ako. Okay, then I'll get straight to the point. Ang apo ko, si Arjen, ay 19 years old, siya ay orihinal na darating para i-assess ang Martial Arts Academy ngayong taon. Gayunpaman, bago mag-enroll, binugbog siya ng ibang tao. Na naging dahilan upang ang aking apo ay magdusa ng matinding pinsala sa Meridian, at hindi alam kung siya ay gagaling sa buhay na ito. Nangangahulugan ito na ang aking apo ay malamang na hindi makakapag-practice ng martial arts sa buhay na ito. Sa orihinal, ang pagpasok ng aking apo sa ang Martial Arts Academy ay 100%, siya ay 19 na taong gulang, naabot na niya ang pagkumpleto ng panlabas na gate, ang kanyang talento ay talagang hindi mahina, at ang aming pamilya ay maaaring tumaas bilang isang resulta. Gayunpaman, dahil lamang sa siya ay nabugbog kaya masama, sinira nito ang pag-asa niya at ng aming pamilya. Sumigaw si Johan, marahil, talagang malaki ang pag-asa niya sa kanyang apo, at nauwi sa bugbog hanggang mamatay. Kung ganun bakit wala kang sinabi noong hinanap mo ako sa tanghali? Nahihiya akong banggitin ito. Sino ang nanakit sa apo mo at bakit, kung ito ay sanhi ng sariling problema ng tao ng apo mo, hindi kita matutulungan. Kung hindi, tutulungan kitang makamit ang hustisya. Sabi ni Lance. Umiling si Johan at sinabing, hindi ito problema ng apo ko, si Arjen ay isang mapagbigay na tao mula pagkabata. Kaya nga, walang basta-basta na puot. Ang bagay ay sanhi ng aking apo, bukod sa isa sa aking mga apo, mayroon akong isa pang apo, si Mia, na 17 taong gulang. Ang lalaking bumugbog sa aking apo, ang kanyang pangalan ay Bryce, si Bryce ay nakatira din sa Taoyuan Village, lahat tayo ay nakatira sa iisang village. Ngumiti si Johan. Agad na sumugod ang apo kong si Arjen para iligtas siya, ngunit hindi ko inaasahan na si Arjen ay nabugbog sa limot niya. Bryce. Malakas ba siya? Umiling si Johan at sinabing, ang mas malakas ay hindi malakas, ang kanyang talento ay hindi maikukumpara sa aking apo, isa pang dahilan kung bakit niya binugbog ang aking apo para saran siya ay dahil nagseselos siya na ang talento ng aking apo ay mas malakas kaysa sa kanya. Sabihin mo sa akin kung anong lakas mayroon si Bryce.
Si Bryce ay 21 taong gulang, isang pangalawang taong mag-aaral sa Marshall Academy, at ang kanyang kaharian ay nakarating lamang sa maagang yugto ng Inner Gate. Ang aking apo, sa kabilang banda, ay 19 na taong gulang lamang at may perpektong panlabas na tarangkahan. Saan siya katapat niya? Sige, huwag kang umiyak. Anong klaseng background ang sinabi mo na may kaunting background si Bryce sa Marshall Academy? Tanong ni Lance. Ang bayaw ni Bryce ay isang guro sa unang taon ng Stiklo Department ng Marshall Academy. Sumimangot si Lance at sinabing, isang first-year teacher sa Stiklo Department, kung gayon ang kanyang bayaw ay kahit papaano ay isang malakas na tao sa itaas ng Hautian Realm Ako, sa kabilang banda, ay freshman lamang at mayroon lamang ang lakas ng late inner gate, parang hindi level A, bakit sa tingin mo matutulungan kita? Hehe. Napahiya si Johan, kaya hindi ako nang ahas na tanungin ka sa tanghali. Gayunpaman, maliban sa iyo, wala na talaga akong kakilala na may higit na katayuan. Pagkatapos bugbugin at baldado ang apo kong si Arjen, kami rin nilapitan sila para sa isang teorya, ngunit sa kasamaang palad, walang makakatulong sa amin, at ang kanilang bayaw ay isang guro sa departamento ng Stick Magic, kaya walang nang ahas na saktan sila. Pumunta rin kami sa Martial Arts Academy para magreklamo, ngunit walang resulta, at ang apo ko ay hindi pa estudyante ng Martial Arts Academy, at hindi protektado ng mga patakaran ng paaralan ng Martial Arts Academy. Well, I see. Itong si Bryce, siguro ay talagang medyo nagseselos na ang talento ng apo mo ay mas malakas kaysa sa kanya, dahil naabot niya ang outer gate perfection bago pa man siya pumasok sa paaralan, at malapit na niya itong maabutin, kaya siya bugbugin mo lang ang apo mo para mapilayan siya para sa psikolohikal na balanse. Ang apo mo, kung gayon, hindi dapat nakaligtas kay Bryce. Kung hindi lumaban ng husto si Arjen para iligtas siya, ang apo ko ay ginahasa rin ni Bryce. Nagtanong si Lance, Brother Johan, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin sa paghahanap mo sa akin? Gusto mo bang tulungan kita sa paghahanap ng hustisya, o gusto mo bang tulungan kita na labanan si Bryce, o kahit na alisin si Bryce, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. 434. Nakagat ni Johan ang kanyang labi at sinabing, sana matulungan mo ang apo ko na makamit ang hustisya, hindi talaga natin kayang lunukan ang galit na ito. Gayunpaman, alam ko rin na bagong estudyante ka lang at ito ay napakahirap para sa iyo. Sa orihinal, I didn't dare to come to you, misis ko na tuloy ang nag-encourage sa akin, pervert class freshman daw ka, baka may status ka sa school, medyo masisisi ang mga tao sa iyo, baka pwede. Tulungan mo kaming makamit ang hustisya. Oh! Tumawa si Lance at sinabi, Kuya Johan, may katayuan man ako, may maingat man sa akin, sa totoo lang, hindi ko alam. Pero dahil bagay sa iyo, Kuya, nang syempre hindi ako tatanggi. Salamat, Lance, kahit na hindi mo kami matutulungan na humanap ng hustisya, hindi ka namin masisisi. Kung maaari kang pumasok at tulungan akong magmakaawa sa iyong department head na gamutin ang apo ko, mas mabuti na iyon kaysa sa anuman. Sa katunayan, ang pagkuha ng hustisya ay pangalawa, ang pagpapagaling sa aking apo ang pinakamahalagang bagay. Nagtanong si Lance, gaano kalubha ang pinsala ng apo mo? Si Arjen ay nakahiga sa kama mula noong siya ay may kapansanan, at dinala rin namin siya sa Martial Arts Academy para magpagamot. Ngunit sa kasamaang palad, ang pinakamataas na grade healer sa healing clinic ng Martial Arts Academy na bukas sa publiko ay isang healer sa ika-4 na baitang, at estudyante pa rin siya. Imposibleng pagalingin ang aking apo, sinabi ng healer sa ika-4 na baitang iyon na ang mga pinsala ng aking apo ay hindi bababa sa antas ng ika-7 o ika-8 na baitang, at natatakot ako na ika-7 o ika-8 lamang grade healer could heal him. Ngunit paano tayo, tulad ng isang mababang katayuan, ay may ika-7 o ika-8 grade healer upang tulungan tayo, wala man lang tayong kakilala. Narinig ko na ang pinuno ng iyong departamento ng pagpapagaling ay isang ika-7 grade healer, kaya gusto kong magmakaawa sa iyo, kung maaari kang humakbang at makiusap sa iyong pinuno ng departamento para sa akin.
Ikaw ay isang perverted freshman, at sa tingin ko ang pinuno ng departamento ay magbibigay sa iyo ng ganitong mukha. Lance, ako I'm begging you. Pagkasabi nun, umiyak si Johan at lumuhod. Kuya Johan, ano ba ito, bumangon ka na. Hinayla siya ni Lance. Tumingin si Lance kay Johan, marahil, hindi kailanman naunawaan ni Lance ang paghihirap ng mga sibilyan sa mababang uri, sa mga mata ni Lance, ang mga healer sa ikapito at ikawalong baitang, kahit na mahina sila, ay mga tambay lamang, ngunit hindi ko akalain na sa ang mga mata ni Johan, ang mga taong ito ay hindi maaaring pakiusapan. Sinabi ni Lance, kapatid na Johan, huwag kang mag-alala, isa sa isip ko ang iyong bagay, hindi mo kailangang mag-alala. Paano ito? Pupunta ako at tingnan muna kung ano ang kalagayan ng iyong apo, pagkatapos ay I'll make plans, okay? Gabi na ngayon, kaya umuwi ka na at sasamahan kita bukas ng umaga. Salamat, salamat. Tuwang-tuwang umiiyak si Johan. Oh, tingnan mo, bumalik ka, bukas pumunta ka dito para hanapin ako. Lance, dala-dala mo itong prutas. Hindi na kailangan. Konting pagpapahalaga natin, kaya mo. Nakita ni Lance na si Johan ay napakagalang at tinanggap ito, si Lance ang unang pagkakataon, nagmamakaawa ng pabor at tumanggap ng prutas. Pagkatapos lamang na masayang umalis si Johan, dinala ni Lance ang prutas pabalik, kumakain ng hindi pinangalanang prutas habang siya ay lumilipad. Diretso si Lance kay Sally, na nakatapos na ng pag-aaral at naghihintay kay Lance sa kanyang dormitoryo. Alam niya na si Lance ay pupunta sa kanyang dormitoryo tuwing gabi at pagkatapos ay sabay na maghapunan. Bakit ka bumili ng prutas? Ang bait-bait mo sa akin ngayon. Tuwang-tuwa si Sally nang makitang may dalang prutas si Lance, sa pag-aakalang sinadya niya itong binili para sa kanya. Masyadong nahiya si Lance na sabihin ang totoo nang makita niya kung gaano kasaya si Sally, kaya kalimutan mo na, huwag nating sayangin ang kasiyahan niya. Binili ko ito espesyal para sa iyo. Walang kabuluhang sabi ni Lance. Salamat. Then give me a kiss. No way, nasa dorm. Tapos pumasok ka sa kwarto para makipaghalikan. Hinayla ni Lance si Sally papasok sa kwarto at isinara ang pinto, nahihiyang hinalikan ni Sally si Lance, binuhat siya ni Lance at pinaikot-ikot ng ilang beses, pagkatapos ay nagkatinginan sila, nagpalitan ng kanilang mga mata. Kumpara noong sila ay nasa loob. London City, pareho nilang naramdaman ang banayad na pagbabago sa isa't isa, higit sa lahat dahil nagkaroon na sila ng aktwal na relasyon ng mag-asawa ng walang anumang reserbasyon. Niyakap ni Lance si Sally, pakiramdam na sila ay dalawang mag-asawa, na may matinding kaligayahan sa loob, kahit papaano, hindi inisip ni Lance ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa lahat ng mga araw na ito. Bumantong hininga si Lance sa loob, naramdaman ang kaligayahan sa sandaling iyon, at sinabi sa loob, "Little sister, nakahanap na ako ng kaligayahan, sana ay maging masaya ka rin, isang lalaking higit na tinatreto ka kaysa sa akin." Bahagyang nalungkot pa rin si Lance na sabihin ang mga salitang ito sa kanyang puso, ngunit hindi na ito katulad noong una, at tila unti-unti na siyang naisasama sa mundo. Tere, kain muna tayo. Magkahawak kamay sina Lance at Sally at lumipad palayo sa bintana, tinapakan ang mga puno at nagtungo sa hotel, na ikinainggit ng ilan sa mga bachelor. Habang kumakain, sinabi ni Lance kay Sally ang tungkol kay Johan. Ang bayaw ni Bryce ay isang steak law teacher tapos nangako ka pa rin na tutulungan mo siya. Anong steak fashion teacher? Walang iniisip na sabi ni Lance. Pinandilatan siya ni Sally at galit na sinabi, isang steak magic teacher, iyon ay isang Hautian level expert, paano mo siya masasaktan ngayon? Sige, Mrs. Hindi naman tayo makikipag-away sa steak magic teacher, tulungan natin si Johan na harapin ito bukas. Nang makita ni Sally si Lance na tinatawag ang kanyang asawa, ang kanyang mukha ay namula saglit, ngunit sa loob-loob niya ay sobrang sweet niya. Kumain ka bakit ka namumula sa magandang paraan? Walang imik na sabi ni Lance. Ibinuko ni Sally ang kanyang mga labi, at naunawaan ni Lance na maaaring sanhi ito ng pagtawag sa kanyang asawa.
Si Lance mismo ay hindi alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay napakabait na tawagan ang kanyang asawa, kaya bumaba siya dito. Kinabukasan, pumunta si Lance sa healing department. Matagal nang naghihintay si Johan sa labas ng gusali ng pagtuturo ng unang taon ng Cure Department, bagamat hindi pa oras para sa mga klase ngayon. Si Kuya Johan, sabik na sabik, malamang matagal kang naghihintay. Hindi, kara-rating ko lang. Sabi ni Johan. Alam ni Lance ang mahabang paghihintay nang makita niya ang kanyang balisa na hitsura, ngunit hindi nag-abala na ilantad siya. Let's go? Isama mo muna ako para tignan ang kalagayan ng apo mo, para naman sa paghahanap ng hustisya, babalik tayo mamaya. Ma'am, kung mapagaling ko ang apo ko, hindi mahalaga kung makakamit ko ang hustisya o hindi. Ngumiti si Johan. Nanguna si Johan at lumipad sa malayo, mabilis na umalis sa healing department at pagkatapos ay lumabas sa hanay ng Martial Arts Academy. Matapos lumipad ng halos 40 minuto, napakalayo na nito sa Martial Academy. Itinuro ni Johan ang isang lambak sa harap niya, may Peach Origin Village sa unahan. Oh, Peach Origin Village, paano ba naman kasi halos parang baguhan na yun. Halos pareho lang, pero iba, iyong mga lugar sa Novus Village, ang mga balang at iba pa ay malalaki at malalakas, pero ang Peach Origin Village ay hindi, ang mga peste dito ay pareho sa labas ng mundo, kaya lang ang mga pananim ay iba sa labas ng mundo, malalaman mo kapag pumasok ka sa nayon. Hindi nagtagal, lumipad si Lance patungo sa Peach Origin Village, at sigurado, ang mga pananim sa Peach Origin Village ay tumaas at malaki, tulad ng mga kalabasa, na may diameter na 1 metro at 2 metro ang lapad, at mga gisantes, hindi bababa sa 20 hanggang 30 sentimetro ang haba. Haba. 435. Ang Marshall Island na ito ay talagang isang lugar na puno ng misteryo. Sabi ni Lance sa loob. Pagpasok pa lang niya sa Peach Origin Village, sa isang bukirin ng trigo, isang lalaki na mga 40 o 50 taong gulang ang sumigaw kay Lance, "Tatay." Nagulat si Lance, kailan siya nagkaroon ng ganoong matandang anak na lalaki. Sa sandaling iyon, si Johan, na nasa tabi niya, ay nagsabi, "David, huwag kang magtrabaho ngayon, ito si Lance, huwag magmadali upang magbigay ng respeto kay Lance." Ang lalaking tumawag kay tatay ay lumapit sa gulat at nagpasalamat kay Lance, "Salamat, Senior Lance, salamat." Ngumiti si Lance, kaya hindi siya nito tinatawag na tatay. Sinabi ni Lance, "Huwag kang magalang, tawagin mo akong Lance, huwag maging senior, hindi ako ganoon katanda, sa katunayan ako ay 19 na taong gulang." Napabulala si David na iyon, "Senior Lance, kamangha-mangha ka, kasing edad mo ang aking anak na si Arjan, samantalang ikaw ay isang late-stage master ng Inner Gate." Nako, overpraise. Bati ni Johan, "Huwag kang magsalita sa kalsada, pumunta ka sa bahay mo, isang kubo na putik sa harap ang tahanan ko." Sinundan ni Lance sina Johan at David sa isang kubo na lupa. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. "Lance, ito ang tahanan ko," sabi ni Johan. Nang makita ni Lance ang Earth House na ito, parang gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay, kung saan ang nayon sa kanyang nakaraang buhay ay itinayo rin gamit ang putik, kung saan may bakal at semento. Pagpasok sa looban ni Johan, nakita niya kaagad ang isang matandang babae na pumapatay ng mga manok at pato. Nang makita ng matandang babae na iyon si Lance, abala siyang bumangon at sinabing, "Senior Lance, hello." Busily introduced her ni Johan, "Asawa ko siya, siya yung nagtatrabaho bilang cleaner sa library ng Martial Arts Academy." "Oh, hello, Mrs. Yuan." Tinawag ni Lance ang matandang babae na hipag, ginawa ang kanyang sarili at si Johan bilang magkapantay, kaya medyo napahiya si David dahil kailangan niyang tawagan si Lance na tiyuhin, ngunit hindi niya ito pinansin at agad na sinabi kay Lance, "Tito Tang, pasok ka at maupo." Sumimangot si Lance, at nang makita ni David ang ekspresyon ni Lance, ngumiti siya at sa halip ay sumigaw, "Lance, pumasok ka at maupo." Tumango si Lance.
Sa mga oras na ito, sa likod ng kubo na lupa, isang batang babae ang lumabas na may hawak na isang bangkos ng kahoy na panggatong. Bahagyang natigilan si Lance nang makita niya ang batang babae na ito, napakagandang dalaga, pakiramdam na parang isang engkanto na lumaki sa lupa, ngunit hindi kumakain ng mga paputok sa lupa, kahit na ang mga damit sa katawan ay simple, ngunit hindi medyo vulgar. Maputi ang balat, mapupulang labi na nagpapalusog, ngunit sa halip hayaan ang mga tao na magmukhang isang diwata na bumaba upang magsanay. Tiningnan ng batang babae si Lance, pagkatapos ay namula ang kanyang magandang mukha at dinala ang kahoy na panggatong sa kusina. Ngumiti si Johan na humihingi ng tawad, Lance, apo ko siya, Mia, pasensya na, medyo natatakot siya sa buhay, pasensya na sa pagiging masungit, sana maging mas makonsiderasyon ka. Ayos lang, maayos naman ang mga bata. Ngumiti si Lance. Natawa din si Johan, hindi naman mga bata, 17 years old na siya, kukuha din siya ng Martial Arts Academy next year. Pagkasabi niya nun, sumigaw si Johan, Little Mia, may mga bisitang darating, bakit hindi ka lumabas ka at ibuhos ang tsaa? Oh! Sa kusina, mahinang tumango ang dalaga, pagkatapos ay lumabas at nagbuhos ng tsaa ng mabuti. Dinala niya ang isang tasa ng tsaa kay Lance, namumula at hindi nang ahas na tumingin kay Lance. Si Lance ay medyo hindi nakaimik, hindi pa ako nakakita ng ganoon kaiya, napakahiya kaya hindi man lang siya naglakas loob na hilingin kay Lance na uminom ng tsaa, ibinaba lang ang kanyang ulo at inabot ang isang tasa ng tsaa kay Lance. Napagalitan si David, Little Mia, paano ka naging bastos, hindi umiimik, kanino mo inaabot ang tsaa? Ang batang babae pagkatapos ay mahinang sinabi, pakiinom ng tsaa. Salamat. Kinuha ni Lance ang tsaa, at ang batang babae ay tumakbo palayo sa takot. Humingi ng paumanhin si Johan, bihira siyang umalis sa Taoyuan Village, kaya takot na takot siya sa buhay at may introvert na personalidad, huwag mong isa puso, Ayos lang, pero ang ganda talaga nitong apo mo, no wonder na ang tinatawag na Bryce Harper, pinilit niya ang sarili niya sa apo mo. Sabi ni Lance. Sabi ni Johan sa pagkagalit, ang pamilya ni Bryce ay nasa tapat ng kalsada, at hanggang ngayon, ang kanyang mga magulang ay matataas at makapangyarihan pa rin, na walang anumang tanda ng pagsisisi. Tumingin si Lance sa kabilang kalye, mayroon ding earth house sa slope sa tapat ng village, iyon ang tahanan ni Bryce. Oh! Ngumiti lang si Lance. Si David ay tumutulong sa pagpatay ng mga manok at itik, habang ang kanyang manugang at ang mahiyaing dilag ay nasa kusina, naghahanda ng pagkain upang aliwin si Lance. Medyo nahihiya si Lance na makita ang mga taong tretuhin siya ng napakahusay, at hindi pa siya nakakatulong sa kahit sino, kaya napakarami niyang kinain mula sa kanila. Sinabi ni Lance, nga pala, nasaan ang apo mo? Pumunta ako ngayon para tingnan kung kumusta ang apo mo, hindi para kumain. Lance, don't get me wrong. Nakahiga pa rin ang apo ko sa kwarto niya, hindi pa huli ang lahat para tingnan siya mamaya. Ayos lang, pumasok ka at tingnan mo. Dinala ni Johan si Lance sa isang silid sa earth house, at sa kama sa silid, mayroon ngang isang binatilyo na nakahiga sa kama, kasing bata ni Lance, parehong 19 na taong gulang. Sinabi ni Johan sa kanyang puso, lahat ng tao ay 19 na taong gulang, ang pagkakaibang ito, sok-sok, ang buhay ng mga tao ay talagang naiiba sa bawat isa. Hello! Ngumiti si Arjen, na nakahiga sa kama, kay Lance sabay tango ng kanyang ulo. Hello? Ang pangalan ko ay Lance, dapat ay ikaw si Arjen. Well, ako si Arjen. Kagabi sinabi ng lolo ko na pupunta ka, salamat. Hinayaan ni Lance si Johan na lumabas at kausapin si Yuan mag-isa, magkasing edad lang sila, hindi nakipag-away si Lance. Arjen, no need to be formal with me. Kasing edad mo lang ako, kung nasa Martial Arts Academy ka rin, siguro magkaibigan tayo lahat. Salamat, pero napakalakas mo, paano ako magiging karapat-dapat na maging kaibigan mo? Yan ang problema sa mentality mo, hindi mahina ang martial arts talent mo, at magiging strong ka in the future. Nakahiga na ako sa kama ko at nagiging invalid.
Si Lance ay hindi nagsalita ng walang kaparerekan sa kanya, hindi siya magaling sa pag-iisip, at sinabing, ilabas mo ang iyong kamay, huwag kang magtaka, dapat sinabi sa iyo ng iyong lolo, ako ay isang estudyante ng pagpapagaling, mas marami o mas kaunti ang alam ko tungkol sa pagpapagaling. Salamat! Inilahad ni Arjen ang kanyang braso para ma-diagnose si Lance. Sa sandaling ito, sa isang kubo na putik sa tapat ng burol, isang babae ang sumigaw, matandang Harper, halika at tingnan mo. Ano ang tinitignan mo? Tingnan mo sa kabilang kalye, ang bahay ni Johan, mukhang may dumating na marangal na panauhin at pumapatay ng mga manok at pato. It's none of our business if people have come as VIP guests. Bulong ng isang lalaking nasa 50 taong gulang. Ang matandang Harper, ang ibig kong sabihin, maaaring nag-imbite si Johan ng isang malaking pagkakataon na sumama hindi ba sila nadismaya tungkol sa kanilang Arjen na binugbog hanggang mamatay ng Bryce ng ating pamilya? Mag-hire ba sila ng isang malaking shot para makitungo sa pamilya natin? Kumunot ang noo ng lalaki, ay pupo, sinong malaking tao ang maiimbitahan ko, gaano man kalaki, mas malaki pa kaya ito sa manugang natin. Ang manugang natin ay isang stick method teacher sa Martial Arts Academy. Hindi ako naniniwala na siya, si Johan, ay makakahanap ng taong mas malaki pa sa isang stick method teacher. Totoo rin na sa buong Taoyuan Village, ang pamilya namin ang pinakakonektado sa background. Ngumuso ang babae, hindi man lang mukhang natatakot. 436. Paano, Mal, iligtas pa ba ako? Sa silid ni Arjen, pagkatapos ma-diagnose ni Lance si Arjen saglit, nagtanong si Arjen. Napangiti si Lance, pumuputok ang mga meridian ni Arjen at ang kanyang dantian ay lubhang napinsala, tila talagang walang awa ang taong gumawa nito at ginawa ito sa layuning bugbugin siya para sayangin siya, hindi aksidente. Ang Bryce na iyon ay lubos na walang awa. Aksidente daw. Yuan. Sinabi ni Lance, hindi ito aksidente, ngunit sinadya. Kailangan ko ba talaga ng ika-7 o ika-8 grade healer para pagalingin ang mga sugat ko? Sinabi ni Lance, kahit isang manggagamot sa ika-7 o ika-8 baitang ay hindi ito magagamot. Saglit na nawala ang mukha ni Arjen, kahit isang manggagamot sa ika-7 o ika-8 baitang ay hindi makapagpagaling sa kanya. Pero, noong nagpunta ako sa Martial Academy dati, sinabi ng healer na may 4 na baitang na 7 o 8 baitang lang ang makakapagpagaling sa akin. Naku, iniisip mo na mali ako, bagong estudyante lang ako, kakapasok lang sa healing department, hindi kasing lakas ng healer na iyon sa ika-4 na baitang. Kung mali ka, kung gayon mas mabuti, kung kahit na ang isang manggagamot sa ika-7 o ika-8 baitang ay hindi makapagpagaling sa akin, kung gayon mas lalo akong kalunos-lunos. Tinapik ni Lance si Arjen, huwag kang masyadong mag-alala, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Salamat. Lumabas si Lance sa silid ni Arjen, ang mga sugat ni Arjen ay hindi kailanman mapapagaling ng isang healer sa ika-7 o ika-8 baitang. Paglabas ng silid, nag-aalalang nagtanong si Johan, Lance, paano mo nakikita ang apo ko? Tahimik na sinabi ni Lance, talagang hindi ito malulunasan ng aming department head. Ano? Nanghina ang mga paa ni Johan, hindi siya mapagaling ng kanyang department head, kaya hindi ito nag-aaksaya ng oras, kahit na nakiusap si Lance sa department head na gamutin si Arjen. Kung gayon, anong antas ng manggagamot ang kailangan upang gamutin ito? Nag-aalalang tanong ni Johan. Sinabi ni Lance, dapat ay kayang pagalingin ito ng isang manggagamot sa ika-9 na baitang. Ika-9 na baitang. Tapos na. Bumagsak si Johan sa lupa, maging ang 7 baitang department head, kinailangan niyang makiusap kay Lance na lumabas at humingi ng ika-9 na baitang manggagamot, saan siya magpapalimos. Saan nalaman ni Johan na si Lance ay isang 10 baitang manggagamot, ngunit si Lance ay hindi nagplano na gawin ito sa kanyang sarili, sa kanya, ang pinsala ni Arjen ay isang maliit na bagay. Ang asawa ni Johan, ang kanyang anak, manugang, at apo ay pawang tumakbo palabas mula sa kusina. Anong problema? Sinabi ni Lance na kailangan ng isang 9th grade healer para pagalingin si Arjen. Umiiyak si Johan.
Ano? Ang asawa at anak ni Johan ay may malambot ding paa, na para bang ito ay isang kulog mula sa maaliwalas na kalangitan. Sa oras na ito, nagtanong ang manugang ni Johan, Senior Lance, bagong panganak ka sa healing department, tama, bagong panganak ka pa lang, paano mo malalaman na kailangan mo ng isang healing master na nasa ika-9 na baitang? Para gumaling. Ang taong nag-diagnose kay Arjen noon, ngunit isang 4th grade healer, ay isang mahusay na estudyante sa 3 taon ng iyong healing department. Nang marinig ang mga salita ni Lance, natauhan si Johan at ang iba pa, tama, si Lance ay isang bagong estudyante, ano ang alam niya? Ngumiti si Lance, sige, ako ay bagong estudyante, iyon ang aking paghatol, dalhin natin si Arjen sa pinuno ng departamento mamaya. Sige, salamat. Sabi ni Lance sa kanyang puso, pagkatapos nating pumunta sa department head, malalaman mo kung tama ang sinabi ko. Tumingin si Lance sa kubo na putik sa kabilang Dallas desk at sinabi kay Johan, Brother Johan, pumunta tayo sa bahay ni Bryce sa kabilang kalsada. Mabuti. Lumipad sina Lance at Johan sa Earth House sa kabilang kalye. Asong baboy, lumabas ka dito. Galit na galit ni Johan. Sigaw ni Fire, ang sinigaw niyang asong baboy ay ang ama ni Bryce, si Carlton Harper. Nang walang makitang paggalaw si Johan, muli siyang sumigaw, baboy na aso, bakit hindi kayo lumabas? Nagkawatak-watek na ang kanilang dalawang pamilya. Tanong ni Lance, Kuya Johan, paano mo sila tinatawag na baboy at aso? Ngumuso si Johan, sila ay mas masahol pa sa mga baboy at aso, ang pangalan ng ama ni Bryce ay Carlton at ang pangalan ng kanyang ina ay Bofang, magkasama sila ay hindi masasama kaysa sa mga baboy at aso. Ibuhos ko. Talagang lumaki si Lance, mayroon talagang kakaibang pangalan, Carlton, Bofang, na nagkataong ikinasal muli, magkasama sila ay mas masahol pa sa baboy at aso. Hindi nagtagal, isang lalaki at isang babae ang lumipad palabas mula sa likod ng bahay. Ungol ng babae, Johan, anong ginagawa mo sa bahay ko? Mayabang din at nangingibabaw na sinabi ng lalaki, ang bagay na ito ng iyong maliit na hukbo na napilayan ay hindi sinasadya sa bahagi ng aking anak, bakit mo pa siya ginugulo? Sinabi ni Johan kay Lance, kita mo, ganoon pa rin ang ugali nila. Tumango si Lance, talagang mas masahol pa sila sa mga baboy at aso, binigyan sila ng mga Diyos ng magandang pangalan. Sino ka? How dare you treat us so irrespectfully, you don't want to hang around. Sigaw ni Carlton kay Lance. Sinabi ni Lance, ako si Lance, isang first-year student sa Martial Arts Academy. Nasaan ang basura? Ngumisi si Bofang. Hinamak din ni Carlton at sinabing, Johan, akala ko nag-hire ka ng isang taong may background na katayuan, ngunit ito pala ay isang hamak na tao, isang biro. Johan, ang insidenteng iyon ay tapos na sa mahabang panahon. Payo ko pabayaan mo na, huwag mo nang itapon pa, kung hindi, hindi ka makikinabang dito. Stick magic teacher ang manugang ko, alam mo yun, sa tingin mo kaya mong hanapin. Isang taong may mas malaking background ng pagkakakilanlan kaysa sa aking manugang. Lumbas kayong lahat. Umungol si Bofang at naglabas ng asarol, bagamat sila ay mga magsasaka mula sa Taoyuan Village, lahat sila ay marunong ng martial arts at hindi talaga maihahambing sa mga ordinaryong magsasaka sa kanayunan. Nanunuya si Lance sa mag-asawa ni Carlton, na abot ng lalaki ang maagang yugto ng inner gate at ang babae ay nasa huling yugto lamang ng panlabas na gate, dahil sa mataas na katayuan ng isang manugang, napakayabang niya. Si Johan ay walang magawa at sinabi kay Lance, tayo na, ang kanilang uri ay hahatulan ng Diyos. Ngumuso si Lance, ako ang hinahatulan ng langit, ang ganitong uri ng tao ay nararapat para sa akin na parusahan. Pagkatapos sabihin niyon, agad na tumama si Lance. Pak! Sinampal ni Lance si Carlton, na lumipad sa himpapawid na lumipad ang lahat ng ngipin at namamaga ang mukha. Matandang Harper. Sigaw ng asawa ni Carlton, hindi niya inaasahan na maglakas loob itong freshman na gumawa ng kahit ano. Noon lang, hinawakan ni Lance si Bofang.
Napabuntong hininga si Lance, ang kulit mo, nambubuli sa iba dahil lang may katayuan ang iyong manugang, ngayon ay aalagaan ko ang iyong uri ng kontrabida sa ngalan ng langit. Bang! Sinuntok ni Lance ang tiyan ni Bofang. Paf! Nagluwa din si Bofang ng isang subo ng dugo, at inihagis siya ni Lance sa bubong. Sa sandaling ito, gulat na tiningnan ni Johan si Lance, hindi niya inaasahan na si Lance ay magiging napakapusok at direktang binugbog ang baboy at aso, ngunit ito ay isang sundot sa ugad ng mga langgam. Maging ang mga kapamilya ni Johan sa kabilang kalye ay nakita ito, at ang mga kapitbahay sa kaliwat kanan ay nakita rin at kinilabutan, na naglakas loob na bugbugin ang baboy at aso dahil sa kawalan ng buhay. Sinabi ni Lance kay Johan, "Brother Johan, Carlton Bofang magtuturo lang ako ng casual na leksyon, kapag nakita ko si Bryce, hindi ito simpleng lesson, well, bumalik ka." Lumipad si Lance patungo sa tahanan ni Johan. Bumalik sa tahanan ni Johan, ang mga anak at apo ni Johan ay tumingin kay Lance ng may kaba. 437. Tumingin si Lance sa kanila at sa wakas ay inilipat ang kanyang tingin kay Mia. Si Mia ay natakot din sa puti, gayunpaman, ang kanyang nakakatakot na hitsura sa sandaling ito ay talagang nakakaakit. Si Lance ay kailangang aminin na ang mahiyaing batang babae na ito ay kasing kaakit-akit ng isang engkanto na bumababa sa mundo. Sinabi ni Lance sa pamilya ni Johan, "Hindi mo kailangang kabahan, ito ay isang maliit na bagay." Sinabi ni David, "Nakapunta na ako para tawagan si Bryce, natatakot ako na wala pang 2 oras, babalik na si Bryce mula sa Martial Arts Academy." Ngumiti si Lance, "Tama lang iyan, iligtas mo ako sa hirap na hanapin siya." Makalipas ang 1 oras, Martial Forest Academy, Department of Enchanted Souls. "Bryce, Bryce, may naghahanap sa iyo sa labas." Malakas na sigaw ng isang estudyante. Si Bryce ay lumabas ng silid-alan. Si Bryce ay nasa 2nd year 3rd class ng Department of Enchanted Souls. Sa klase, siya ay medyo low-key, dahil ang talento ni Bryce para sa mapang-akit na mga kaluluwa ay hindi masyadong mataas. Siya ay kasalukuyang lamang sa antas ng isang 3rd grade Enchanting Souls Master. Ang kanyang martial arts talent ay katamtaman din, na umaabot pa lamang sa maagang yugto ng Inner Gate. Si Bryce ay isang dual-gifted na estudyante, mesmerism at martial arts, ngunit medium talent lang sila, ngunit ang pagiging dual-gifted ay itinuturing na makapangyarihan. Sinong naghahanap sa akin? Hindi ko alam. Lumabas si Bryce ng silid-aralan at nakita ang isang lalaki na nasa edad 40, ang lalaking ito ay kapitbahay niya sa Peach Origin Village. "Tito Lin, pinuntahan mo ba ako?" Nagulat si Bryce. "Bryce, mabilis, mabilis, may malaking nangyari." "Tito Lin, ano pong malaking bagay?" "Nabugbog ang baboy at aso ng magulang mo." Abala ang lalaki. Kinasusuklaman ito ni Bryce ng sunod-sunod na sinisigaw ng mga tao ang pangalan ng kanyang mga magulang, at ang sunod-sunod na pagsigaw sa kanila ay parang mga baboy at aso ang iba. "Tito, pwede ba natin silang tawagan ng hiwalay?" "Bryce, pakialam mo pa rin dito, binugbog ang mga magulang mo." "Sino ang nang-ahas na bugbugin ang aking mga magulang?" Ngumuso si Bryce, ang kanyang bayaw ay isang guro ng stick magic, na hindi alam sa buong Taoyuan Village. Si Johan ang nag-imbite sa kanya, "Ngayon lang, binugbog ng buong ngipin ang tatay mo, Pigdog, at ang nanay mo, si Bofang, binugbog at sinuka ng dugo." Paralisado. Biglang lumipad si Bryce pauwi. "Lance, kain muna tayo. Nag-aalaga tayo ng sarili nating giniling na manok at itik, lahat sila ay natural." Magalang na iniaya ni Johan. Tumango si Lance, napakagalang ng mga tao, natural na hindi tumanggi si Lance, bagamat hindi pa siya gutom at hindi pa oras para sa tanghalian. "Not bad. Authentic ang lasa." Puri ni Lance. Ngumiti si Johan, "Ito ay niluto ni Little Mia." Nagulat si Lance sa nahihiyang si Mia, hindi inaasahan na ang dilag na ito na hindi kumain ng makalupang pagkain ay magkakaroon ng ganoong kataasan sa pagluluto. Makalipas ang halos 1 oras, isang dagindong ang dumating mula sa labas. "Matandang aso Johan, umalis ka rito."
Namutla ang mukha ni Johan at sinabing, si Bryce siguro ay nagmamadaling bumalik mula sa Martial Arts Academy, dapat alam niya na ang kanyang mga magulang ay binugbog. Nanghihinayang sinabi ni Lance, paano kung malaman niya? Nahihiya si Johan, Lance, kailangan ko munang humingi ng paumanhin sa iyo, may isang bagay talaga akong itinago sa iyo, at iyon ay tungkol sa lakas ni Bryce. Hindi ba si Bryce ang lakas ng maagang yugto ng Inner Gate? Tanong ni Lance. Oo, totoo na si Bryce ay nasa maagang yugto ng Inner Gate, gayunpaman, mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan, isang possessed soul master, isa siyang dual-gifted na estudyante, isang aspeto lang ang martial strength, at may isa pang aspeto ng isang possessed soul master. I'm sorry, itinago ko ito sa iyo. Ngumiti si Lance, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang talento bilang isang mesmerist, dahil natatakot ka na hindi ako maglalakas loob na saktan siya dahil siya ay isang double gifted. Nagkasala si Johan na ibinaba ang kanyang ulo. Humarap si Lance, sa totoo lang, hindi mo na kailangan, ito ay isang mesmerist. Sinabi ni Johan, kailangan mong mag-ingat, si Bryce ay isang third grade Lost Soul Master. Johan, umalis ka na dito. Sa labas, sumigaw si Bryce, hindi siya kailanman nang ahas na maging napakayabang sa klase dahil maraming tao ang mas magaling sa kanya. Lumabas si Lance. Nakita ni Bryce si Lance at galit na sinabi, ikaw ang bumugbog sa mga magulang ko. Tumango si Lance, oo, baboy at aso ang mga magulang mo at dapat bugbugin. Grass you. Hindi umimik si Bryce at pinatay hanggang kay Lance. Bang! Lance tumangay kay Bryce ng isang sipa. Napamura si Lance, maagang yugto ng inner sect, kahit ikaw ay nangangahas na maghanap ng kamatayan. Umakyat si Bryce mula sa lupa, hindi inaasahan na mas malakas si Lance kaysa sa kanya, binawasan ni Bryce ang kanyang nakakatuwang diskarte kay Lance. Thousand-Eyed Bewitchment Technique. Ito ang misteryo ng pangkukulam ni Bryce, at tulad ng mga sikreto ng martial arts, mayroong lahat ng uri ng sikreto sa pangkukulam. Ang konsepto ng Thousand Eyes Ecstasy ay parang may 1,000 mata na tumitingin sa mga tao, nakakasilaw sa kanila at hindi nila nakikilala ang tunay at ang virtual, dagdag pa ang kanyang katayuan bilang isang third-grade ecstasy master, tiyak na isang spike kapag nakikitungo. Kasama ang mga kaaway. Sa kasamaang palad, nang makita ni Lance si Bryce na gumanap ng kanyang nakakabighaning pamamaraan, umangat ang sulok ng kanyang bibig, at napakasama niyang ngumuso, basura. Ang nakakaakit na pamamaraan ni Bryce ay walang epekto kay Lance, bago siya dumating sa Martial Academy, si Lance ay nalantad sa mga nakakaakit na pamamaraan, katulad ng kaakit-akit na pamamaraan ni Leslie, at sa totoo lang, ang kaakit-akit na pamamaraan ni Leslie ay malamang na mas malakas kaysa kay Bryce. Higit pa rito, sa nakaraang buhay ni Lance, nakipag-ugnayan na siya sa napakalakas na nakakaakit na sining, tulad ng demonyong prinsesa na iyon, na orihinal na nagkagusto sa kanya, ay tinanggihan ng Wind Lightning at pagkatapos ay lumaki ang pagkapuot sa kanya dahil sa pag-ibig, ang nag-iisang ng kanyang mga kasamahan na kinatatakutan ni Wind Lightning sa kanyang nakaraang buhay. Pak! Nakuulam ka ate! Sinampal ni Lance ang isang sampal. Muling lumipad ang katawan ni Bryce. Wow! Lumipad ang katawan ni Bryce sa kulungan ng baboy ni Johan. Natigilan lahat ang kaliwat kanang kapitbahay na nanunood. Tadhana talaga sa mga baboy. Sa oras na ito, si Bryce ay umakyat mula sa kulungan ng baboy, na natatakpan ng tae ng baboy. Hindi pa ako tapos sa iyo. Lumipad ang galit ni Bryce mula sa kulungan ng baboy at pinatay si Lance gamit ang isang espada, na malinaw na galit sa sukdulan. Sa katawan na puno ng tae ng baboy, hindi siya hinayaan ni Lance na makalapit. Pinulot ni Lance ang isang 3 meter long bamboo poste, na ginamit niya sa pagpapatuyo ng kanyang damit. Pak! 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 Gumamit si Lance ng napakahabang poste na kawayan upang labanan si Bryce. Ang lakas ni Bryce ay napakasama kaya ni Lance ay hindi man lang mapakinabangan ang kaunting kalamangan sa gayong mahabang poste ng kawayan. Phew! Sa huli, napagod si Lance dito at winalis ang poste ng kawayan, at natangay si Bryce.
Muling sinaksak ni Lance ang poste ng kawayan, at tinusok nito ang anus ni Bryce. Ang pinto ay hindi bababa sa 20 sentimetro sa. Sigaw ni Bryce. Inihulog ni Lance ang poste ng kawayan sa lupa, at si Bryce ay nasuntok sa hangin, na kumikislap sa hangin na parang bandila. Wow! Ang mga kapitbahay ng mga nanunood ay natigilan sa kanilang mga panga, nakatingin kay Bryce na nasaksak sa poste ng kawayan, hindi ito mailarawan ng mga salita. Sumigaw si Bryce sa sakit, wala ng kalahating lakas para magpumiglas, kahit sinong mag-isip tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng isang poste ng kawayan ay dumaikit sa puwet, nakadikit doon na parang candy. Bryce. Sumirit ang mga magulang ni Bryce. Sinabi ni Lance, Bryce, sinadya mong matalo at inalis si Arjen na may ganoong malisyosong intensyon, ngayon ay itinuturing na akong isang mahusay na kabaitan para sa hindi kumpletong pagtanggal sa iyo. 438. Lumalabas na sinaksak ni Lance ang puwitan ni Bryce, sinayang na siya. Ang mga magulang ni Bryce ay abala sa pagtanggal kay Bryce mula sa poste ng kawayan, at hinailan ng baboy na aso ang poste ng malakas, at ang poste ay nabunot mula sa anus ni Bryce. Binunot ang pinto. Namatay si Bryce sa sakit. Busy ang mga magulang niya sa pagdala sa kanya. Nagkalat din sa takot ang mga kapitbahay, nag-uusap, kung saan-saan sa mundo nakatagpo si Johan ng ganyang lawless na tao masyadong brutal, pinapanood ang lahat na nararamdaman ang Crisantemo ay hindi maiwasang humigpit. Tumawa si Lance, si Bryce ay sinira ko, ang kondisyon ng pinsala ay katulad ng kay Arjen, at karapat-dapat siya rito. Sige, kumain na ako, at tinuruan ko ang lalaki ng leksyon, umalis ka na. Sa Martial Arts Academy at gamutin si Arjen. Salamat. Ang pamilya ni Johan ay nagpapasalamat. Hindi mismo si Lance ang gumawa ng paggamot, gusto ni Lance na dumating si Professor Lin Han ng Healing Department, dahil si Lin Han ay may status sa Martial Forest Academy, kailangan ding ipaalam ni Lance sa lahat na kilala rin niya ang mga taong may status background. Sigurado akong nahijitin ng katayuan ni Professor Lin Han ang katayuan ng isang stick figure teacher. Pagdating sa Martial Academy, direktang dinala ni Lance si Arjen kay Professor Lin Han. Lance, sigurado ka bang makukuha mo si Professor Lin Han? Paano kung hindi pagbigyan ka ni Professor Lin Han? Bakit hindi ka muna pumunta sa department head? Sabi ni Johan. Hindi na kailangan, kaibigan ko si Professor Lin Han, na isang 9th grade healer at higit na may kakayahang gamutin si Arjen. Sabi ni Lance. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Wow! Pagiging kaibigan ng propesor. Lahat ng pamilya ni Johan ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala, at ang mahiyaing maliit na dilag ay hindi maiwasang tumingin kay Lance ng ilang beses at napagtanto na ang lalaking ito ay talagang pambihira. Pagdating sa research room ni Professor Lin Han, nagkataong naroon si Professor Lin Han. Hoy, Lance, ano ang magdadala sa iyo sa aking lugar? Masigasig na sabi ni Professor Lin Han. Professor Lin Han, may itatanong ako sa iyo. Ano ba, sabihin mo na, ano ang sinasabi ng magkakaibigan na mamalamos o hindi, basta't matulungan kita, obligado ako. Ngumiti si Professor Lin Han, si Lance ay isang healer sa ika-10 baitang, na kaibigan nitang si Lance ay isang matangkad na utos para sa kanya. Personal na narinig ng pamilya ni Johan si Professor Lin Han na nagsabi na kaibigan niya si Lance, at muli silang sumamba sa loob, tila nakahanap na talaga sila ng tamang tao para humingi ng tulong kay Lance, at ang profesor ay kaibigan niya. Professor Lin Han, itong si Arjen, nasugatan siya, maaari mo ba akong tulungang gamutin siya, sapat na ang iyong healing arts para gumaling siya. Natigilan si Lin Han, ang healing technique ni Lance ay mas mataas kaysa sa kanya, bakit niya ito hihilingin? Gayunpaman, naunawaan ni Lin Han na ayaw ni Lance na ilantad ang kanyang nakapagpapagaling na lakas ng ganoon kabilis. Okay, trivial end, higa mo siya. Agad na pinagaling ni Professor Lin Han si Arjen. Ang pamilya ni Johan ay umiiyak sa tuwa. Sa sandaling ito, sa Stick Magic Department, isang partikular na Stick Magic class, isang guro ang nagpapaliwanag ng Code of Strength ng Stick Technique. Teacher Hobbs, narito ang iyong biyenan upang makita. How? Napasimangot ang gurong iyon at lumabas ng silid-aralan, at talagang biyenan niya iyon.
Dad, anong ginagawa mo dito? Jacob, may malaking nangyayari. Dad, what's the big deal? Abala sa pagtatanong si Jacob Hobbs. Si Bryce ay baldado, at bago siya napilayan, siya ay nabugbog ng husto. Sino ang nangahas? Nasaan siya ngayon? Galit na galit si Jacob. Si Bryce ay kasalukuyang nasa Martial Arts Academy Healing Department External Medical Clinic. Puntahan muna natin si Bryce. Agad na pumunta si Jacob sa External Medical Clinic ng Healing Department at nakita niya na si Bryce ay umuungol at sumisigaw. Anong nangyayari? Tanong ni Jacob sa isang manggagamot. Sinabi ng manggagamot na iyon, siya ay sinaksak sa puwit gamit ang isang poste ng kawayan at nasugatan ang kanyang lower pan meridian, siya ay naging isang invalid. Paumanhin, hindi namin siya mapapagaling dahil ang kanyang mga pinsala ay nasa ikawalo o ikasyam na baitang, at natatakot ako na kailangan niyang maging healer man lang sa ikasyam na baitang para mapagaling siya. Sa kasamaang palad, sa buong departamento ng pagpapagaling, 3 lang ang mga propesor na umabot sa ikasyam na baitang lakas ng pagpapagaling, kaya good luck sa iyo. Umiiyak si Bryce, bro-in-law, kailangan mong ipaghiganti ako. Nagalit si Jacob, sino ang gumawa nito? Sinabi ni Bryce, alam ko na ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang pangalan ay Lance, siya ay isang freshman na umabot sa antas ng metamorphosis ngayong taon, hindi ko siya kayang harapin kahit na ito ay martial arts o mesmerism. Lance. Mukhang walang impresyon si Jacob sa taong ito, kahit sa State Department, iyon ay sa kabilang departamento. Sa sandaling iyon, sinabi ng healer mula sa Healing Institute, yung si Lance na sinasabi mo, hindi siya junior sa Healing Department natin, di ba? May bago tayong estudyante sa unang taon ng Healing Department natin, siya ay isang double genius, nasa metamorphosis level siya sa martial arts, nakakatakot din siya in terms of his healing talent, sikat na sikat siya sa Healing Department namin. Umiyak si Bryce, siya iyon. Galit na galit si Jacob, wala akong pakialam kung anong klaseng henyo siya, hindi ko siya pahihintulutan. Agad na pumunta si Jacob sa unang taon ng Healing Department upang hanapin si Lance. Pagkaraan ng ilang sandali, sa unang taon na silid-aralan ng Departamento ng Pagpapagaling, si Teacher Zhu Tangji ay nasa klase. Excuse me, ako ang guro ng Stick Magic Department, Jacob. Nakita ni Lance na isa itong guro, at magalang na sinabi, Teacher Hobbs, sabi mo. Alin ang Lance? Pakiusap na lumabas siya sandali. Sinabi ni Zudangji, Teacher Hobbs, si Lance ay talagang isang mag-aaral sa aming klase, ngunit ang kanyang talento ay malakas at sapat na ang pag-aaral sa sarili, kaya hindi na niya kailangang dumalo sa aking klase, kaya ang kanyang pagliban. Galit na sinabi ni Jacob, dahil wala siya rito, kaya hindi mo na kailangang pumasok sa klase ngayon. Pagkasabi niyan, sinipa ni Jacob ang podium table at binasag ito, hindi man lang binigyan ng kahit anong mukha si Lance. Kahit na ang lahat ay isang guro, ang impluwensya ni Lance ay hindi kasing lakas ng kay Jacob, pagkatapos ng lahat, siya ay isang eksperto sa antas ng hautian. Kinilabutan ng buong klase, paano na-offend ni Zudangji ang stick figure teacher. Sa oras na ito, sa silid ng pananaliksik ni Professor Lin Han. Sige, gumaling na, kaunting pahinga at paggaling at unti-unti mong maibabalik ang dati mong lakas. Sabi ni Professor Lin Han. Salamat, salamat. Nagpasalamat ang pamilya ni Johan. Bahagyang ngumiti si Lance at sinabing, isang dulo ng isang maliit na bagay, ano ang malaking bagay, ano man ang kailangan mo ng tulong sa hinaharap, itanong mo lang. Pagkasabi niyon, ang mga mata ni Lance ay hindi sinasadyang tumingin sa napakahiyang maliit na iyon. Kagandahan. Hindi dahil sa pagnanasa si Lance, ngunit siya ay nakatayo doon, nakapansin-pansin na parang isang engkanto na bumababa. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang estudyante sa labas, Professor Lin Han, nandito ba si Lance? Lumabas si Lance, ngunit isa ito sa kanyang mga kaklase. Anong kailangan mo sa akin? Lance, bumalik ka na sa klase mo, nandito ang stick figure teacher na hinahanap ka, kung hindi ka namin mahanap, kakanselahin ang klase natin. Nabalitaan ko na pumunta ka dito, kaya lumapit ako para hanapin. Ikaw, hindi ko inaasahan na nandito ka talaga. Oh,
Uwi ka na, mamaya pa ako. Mabuti. Nagtanong si Professor Linhan. Forget what they doing, keep on doing.